Ganito 3 minutong latagan, 5 tanong lang. Tapos, okay, 5 minutong latagan, 10 tanong. O sa ano tayo? Sa Isaiah 24 naman. Sa Sige, Isaiah kahit 24. ano, basta latagan mo at tatanungin ka ng kalaban mo. Hindi ko pa na-open yung laptop ko eh. O, Sige, sige, kung sige, sige. isipin mo na, may kondisyon ka na. Basta latagan mo, patunayan mo yung paniniwala mo. Malas, Oh. nag-brown out pa dito, uncle. Walang ilaw, walang kuryente. Pangakong tanong, inuubukan. Meron na sanang internet, Okay. wala na naman yung kuryente. Patungkol sa Isaiah 24. Basahin natin ha. Ang Ayan, sabi may oras ka dito, na, 5 minutes. ang sabi dito, sa context ng Isaiah 24, no? Kasi bigla nilang ginawang Pilipinas to eh. Kung titingnan natin, yung context nito, sabi dito, patungkol ito sa pangangalat ng Diyos sa mga tao ng Israel. Yung verse 1 hanggang 4, no? Dahil ito, sa pagsuway ng Israel, sa kautusan ng Diyos, mababasa natin sa verse 5, no? Na yung walang hanggan tipan, sinalangsang nila. Dahil sa pagsuway, kaunti na lang matitira, no? Sa Israel. Hindi lubusang lilipulin ng Diyos ang Israel, may matitira, no? Mababasa natin sa verse 6 yan, no? Verse 10 naman, panahon ni Haring Sedekiah na na-besiege, no? Napalibutan yung Israel, no? Sila ni si Nebuchadnezzar, no? Naglagay sila ng mga harang para di sila mapasok, sabi dito, no? Pero gugutumin sila, no? Sa loob. So, yung balon na ginawa ni Hezekiah, no? Tinuyo yun. Sa verse 11 naman, sabi dito, naubos na ang alak. Dahil sabi sa verse, no? Sa 24, naubos na yung alak. Bakit ba naubos? Syempre, ikaw ba? Pag binisiege ka ba ng Haring Nebuchadnezzar, may inom pa ba yung tubig? May matataniman pa ba kayo? Makukulangin talaga kayo ng pagkain, no? Magkakain na. Kaya nga, kung babasahin natin yung Chronicles, no? O yung doon, Kings ba yun? O Chronicles. Yung mag-ina, no? Kinain niya yung sanggol niya, sobrang gutom, no? Sa verse 12 naman, sabi dito, napasok sila ng kaaway, no? Eto na, napasok na sila ng kaaway dito sa verse 12. Sa verse 13 naman, parang paro-paro. Ano to? Parang pinagpuno ng para silang puno ng iluibo. It means malalaga sila, no? Liniglig sila dahil sa papatayin sila, no? Sa verse 13 yan. Sa verse 24 to 15 naman, tumalon bigla eh. 'Di ba yung verse 15 tumalon bigla yan eh. Yung 'di ba 13 to 14. Biglang sa 15 tumalon yan. Sabi dito, nag-restoration naman ng Israel to sa panahon ni Haring Ciro, no? Mga nalabi o natira sa Israel after ng 70 years of exile, no? Sabi doon, aawit sila, no? Yung mga nalabi aawit mula sa silanganan at dadakilain nila yung pangalan ng Panginoon doon sa mga pulo ng dagat, no? O sa ibang salin sa baybayin ng dagat. Sa Mediterranean Sea yun, kung mababasa natin yung amplified, no? Mediterranean. Ginawa nilang Pilipinas to eh. Tumutukoy ito sa sa panahon ng pagka naman nila in verse 15 patungkol sa pagkalaya nila sa Babylonia, no? Na magsisiawit sila ng ng awit ng papuri, no? Maririnig sa lahat ng dako. Sa known world to, tumutukoy hindi to sa Pilipinas. Kaya napakalayo na sabihin ni Felix na Pilipinas yung 2415 kasi ang ibig sabihin niyan 2415 from the east to west, no? Wala mababasa diyan na yung mga pulo diyan is Pilipinas, no? Wala sa katotohanan yung tinuturo nila. Sabi pa dito sa verse 15, aawit sila dahil babalik na sila sa dati nilang tahanan. Sa verse 16 naman, awit na mula sa 4 na sulok ng daigdig pabalik sa Jerusalem. No, sa verse 16, no? Ayan ang context niyan eh. Kaya nagtataka ako, ang dali niyong madaya, no? Sino ba yung tinutukoy diyan na sa Isaiah 24 na buyer and seller na magiging kaparehas, no? Sa Ezekiel 7 verse 12 to 13 ay nang sagot. Mga pari ng Israel 'yon, no?
sa Ezekiel 7 verse 12 to 13, yung buyer and seller. Kasi pare sila lilipulin eh, no? Kung sa verse 23, sabi dito, attack the shepherd and sheep. Mababasa natin yan sa Jeremiah 25 verse 34 to 38, no? Yung inatake ng ano, no? Attack the shepherd and sheep. Ibig sabihin, yung shepherd kasi naan dati, yung pastor, yung hari ng Israel yon. Sino yon? Si Haring Sedekaya, atakein nyo, no? Pati yung mga tupa. So, sa 24, ang ibig sabihin niyan, sa verse 24, lilipulin gaya ng ubas. Mababasa natin na nangyari yan sa Jeremias 25, versikulo 30 hanggang 38. No? At sa ano naman, yung nagsiawit sila, Okay, time na. ay yung wala. Tapos na po ang 5 minuto. Time na. So, ang rules, taga muna. Liliwanagin ko muna ang rules natin ha. Patig sa 10 tanong lang. Ngayon, pag may categorical, sagutin ng categorical. Pwede sumagot ng both o none of the above. And then, pag direct question, direct answer dapat. Pagka hindi nasagot, mag-pass next question. O, sige, unang tanong, Basto. Sabi mo, Mediterranean Sea ang tinutukoy dyan sa Isaiah 24:15. Sabi dyan sa talata, mga pulo ng dagat. Ang Mediterranean Sea ba ay mga pulo ng dagat? Yes, mababasa po natin yan, no? Na kahit sa pasugo nyo, sinabi doon, nasa 6,000 ba yun? 6,000 o 3,000 mahigit, yung mga pulo ng dagat doon sa Mediterranean Sea. Tapos pag research mo rin sa AI, lalabas doon kung gaano ang kabuuang dami, nasa 10,000, no? Kaya talo yung Pilipinas mo, 7,000 lang mahigit eh. So, yung tinutukoy dyan, east to west ang ibig sabihin niya, mababasa natin sa Zechariah 8 verse 7 to 8. Okay, no? next question. Next question tayo. Inaorasan ko 30 seconds yung pagsagot. Para ano. Sige, next question pangalawa. Sabi mo, nasa pasugo. May papakita mo ba sa pasugo na ang sinabi doon, ang tinutukoy sa Isaiah 24:15 ay Mediterranean Sea? May papakita mo o hindi mo may papakita? Nandun sa pasugo, pero nandun sa kabilang bahay ko. So, pero meron akong kopya nun. So, ang nakalagay doon, tinatanggap nila Okay, na maraming objection. Teka lang, sumasagot ako. Ganito hindi may objection kasi ang tanong niya, may papakita mo daw ba o hindi mo may papakita? Pagkasagot lang categorical, din may kalayaan ka naman magpaliwanag. Pakisagot sa mix, paki-open na mic, may ipapakita daw ba o hindi mo may papakita? Hindi ko may papakita, pero Okay, meron sige, akong tuloy ang ebidensya sagot. kasi tinatamad ako. Okay. Yun bang pagiging tamad? Yun ba ay tamang ugali o masamang ugali? Categorical. Wala sa linatag ko yung tanong niya. Objection, your moderator. Tinagot nga, moderator. Batay sa sagot niya, yung tanong ko. Sabi niya, tinatanong Tanong daw. Kapag sa tingin mo naman, sabi ko nga, pwede ka sumagot na none of the above. Tsaka yung tanong naman, nakabatay din naman niya sa sinagot mo. So, alam nyo naman, pagka sumagot, kahit walang kinalaman sa paksa, sinagot mo, pwede sa itanong yon. Sa ating namang debate, alam nyo na may rules, kung hindi mo kaya sagot, kung wala sa kategory kayo pagpipilian, pwede ka mag none of the above. At may 30 seconds ka para magpaliwanag. Pakiulit ang tanong, Basto. Sabi mo, tinatamad ka. Sabi mo yon. Yun bang pagiging tamad? Mabuting ugali o masamang ugali? Yung none of the above dahil wala naman yung sa paksa. So, next question. Next question. Okay, pang-apat. So, sabi diyan sa talata, mga pulo ng dagat. Archipelago, di ba? Ang Mediterranean Sea ba ay archipelago batay sa napag-aralan mo? Yes or no? Ang batay sa lahat ng history, categorical. Okay, ganito. Batay sa ano? Ganito. Para hindi mag-object yung tatanong, pakisagot muna categorical bago magpaliwanag. Kasi nag-object pagka hindi nasasagot agad yung categorical Ngayon, may kalayaan ka naman magpaliwanag sa loob ng 30 seconds. Basta pakisagot na categorical. Pakiulit ang tanong, Basto. Batay ba sa napag-aralan mo?
ang Mediterranean ba ay ang Mediterranean Sea ba ay archipelago? Yes or no? Yes, mga pulo ito ng dagat, mababasa natin sa amplified na tinutukoy doon na mga pulo ng dagat is yung Mediterranean Sea. At marami rin sa history at hanggang ngayon makikita natin kung maglalayag tayo, nasa 10,000 po yung mga isla niyan. Next question. Okay, next question na, panlima. Sabi mo, yes, ang Mediterranean Sea ay archipelago. Oh. Anong referensya mo o sinong historiador ang referensya mo na nagsasabi ang Mediterranean Sea ay archipelago? Ang para sa'yo, ang archipelago ba mga isla o hindi? Objection, moderator. Ako ang tinatanong. Ako ang Ay, ganito sana. Okay, nagets ko na. Alam ko na i-object mo. Samix, ikaw ang tinatanong. So, kayo po ang sasagot. Sasagot lang po kayo, hindi kayo magtatanong. Pakiulit ang tanong, Basto. Sagutin ko. Yung source, dahil tinatamad ako naka-offline yung yung laptop ko. So, para sa akin, yung source niyan is yung pasugo nila, meron akong kopya niyan. At mapapatunayan doon na mismong source nila, nagsasabi na mga pulo ng dagat po yan. At saka hindi lang mga pulo ng dagat, makikita pa natin sa katunayan na coastland ang salin diyan, no, coastland. Basahin po natin sa Isaiah 24 verse 15 ng ESV. Sabi dito, therefore, Okay, next in the question. east, Tapos na po. teka lang, ang 30 sumasagot pa po ako. 30 Therefore, seconds lang, Samix. in the east, give glory to the Lord in the coastland of the sea. Coastland po. 30 seconds lang. Pagsagot. Inaorasan ko dito. Panganim. Sige. Ito, next question. Yun bang Mediterranean Sea? Sa pangalang Mediterranean Sea, kapag ka ba sinabing sea, dagat o pulo? Categorical. Yung sinasabing Mediterranean Sea, yung lugar yon sa Mediterranean na maraming pulo, no? Moderator, Marami objection. pong pulo doon. Categorical. Ayan na naman. Objection na naman. Tumatagal tayo eh. Pakiuna kasi muna yung categorical para hindi nag-object yung tatanong. Yung daw bang si dagat o pulo? Pwede ka naman sumagot ng both o none of the above, nasa iyo yun. At may kalaya kang magpaliwanag sa loob ng 30 segundo. Ulit, Basto, ang tanong. Pang-anim. Ulit yung tanong. Kasi ang sabi mo, Mediterranean Sea. Kapag sinabing sea, dagat o pulo? Dagat siya na may mga pulo, gaya ng tawag sa West Philippine Sea at South China Sea. Bagaman dagat siya, may mga pulo po siyang makikita. Ganun po ang sagot diyan. Next question. Okay na? Sige. Pang-pito. Sabi dyan na... 10 na yata eh. Pito, binibilang ko, nagko-comment ako para di ko makakalimutan. Pang-pito Sabi na. dyan, silanganan. Ang Pilipinas ba ay nasa silanganan? Yes or no? Ayon po sa Biblia, ayon po sa context ng Isaiah 24, hindi po ito Tagal na naman tayo. Ulit. Wag na kayo object. Alam po na yung object. categorical. Sige. Pakiusap lang po. Pakiuna categorical. Sige. Yes or no. Categorical. At may kalayaan kayong magpaliwanag. Ulit ang tanong, ulit. Ang Pilipinas ba ay nasa silanganan? Yes or no? Objection, moderator. Okay, ano objection? Kasi wala sa Biblia yung tanong niya, kung sa Biblia ba yung tinatanong niya o Silanganan, yung modern moderator. world map. Nasa Biblia yun, silanganan. Tanungin mo kung nasa Biblia ba? Meron tayong rule sa debate na pagka ang topic nyo naman ay silanganan, so connected pa rin yan. Basta may salitang silangan. Connected pa rin sa tanungan yan. Ngayon, dito naman sa ating debate, alam niyo na, pag wala sa categorical, sabi ko nga, kung wala sa categorical yung tanong, sa yes or no, pwede kang mag-none of the above at may kalayaan kang magpaliwanag. Sige. Kaya, kung tutusin nga, hindi kayo pwede mag-object kasi ando na lahat may both, none of the above. Sige, basta pakiulit ang tanong ulit. Ang Pilipinas ba ay bansang nasa silanganan? Yes or no?
None of the above kasi wala sa Biblia yung tanong niya. Wala yung Pilipinas sa Biblia. Sige, next question. Pangwalo. Sabi mo, none of the above. So, tutol ka na nasa Pilipinas ang silanganan. Batay sa lupang hinirang, ano raw ng silanganan ang Pilipinas? Batay sa lupang Lupang hinirang. hinirang. Ayon sa lupang hinirang, silangan na perlas sa silangan ang Pilipinas pero Amen. hindi sa Biblia. Pero hindi batay sa Biblia kundi sa lupang hinirang lang. Wala sa Biblia yung Pilipinas. Okay, pang-siyam. Pang-siyam na tanong. So, tanggap mo na ang Pilipinas ay silanganan. Yes or no? Ayon yan sa sa lupang hinirang pero sa Biblia hindi siya tinutukoy na lugar sa silanganan dito na sa pinagtatalunan natin Isaiah 24 kasi ang tinutukoy dito na sa silanganan is Baurim na ang root word ay Ur, no? Na pinagmulan to ni Abraham, no? Nung ang tinutukoy dito na Ur yung silangan mula ng Israel hanggang sa baybayin ng dagat kung saan Okay, yung mga next question. Israelita tinipon, kung mababasa natin Isaiah 43, tinipon Ay, sila at binalik sa dati nilang tahanan. Okay, last, pang-10, last question. Panghuling tanong. Ano ang mali sa mga sinabi mo? Ang Pilipinas ay wala sa silanganan o ang Pilipinas ay nasa silanganan? Saan sa dalawa ang mali mong sinabi? Wala akong maling sinabi, kundi mali yung pagkakaunawa mo na silangan yung tinutukoy na Pilipinas dyan. Kung wala tayong mababasa ang Pilipinas sa Biblia. Okay, time na. Hindi porket, So, tapos hindi na. porket may mabasa ang Pilipinas ay Wala na isla, akong tanong. Pilipinas na agad. Masagot ka pa eh. Okay, so time's Hindi, up. So, sumasagot Basto, ako, ikaw. ayaw mo lang tanggapin ang sagot ko eh. Okay na, timing na muna kayo. So, Basto, may 5 minuto ka para magpahayag naman si Samix. Tatanungin ka mamaya na 10. 5 minutes, Sige, Basto. punto lang ang latag ko kasi wala namang kwenta tong kausap ko eh. Sabi niya, gumamit daw siya ng AI. Sa AI daw, ang katuparan daw nun ang Mediterranean Sea. Mediterranean Sea daw. Tanong natin sa AI. Tanong natin ha. Ang Mediterranean Sea ba ay isang archipelago o mga pulo? Ang sagot ng AI, hindi. Ang Mediterranean Sea ay hindi isang archipelago. Nako, yari, nagsisinungaling pala itong kasama natin. Ang archipelago ay kumpol ng maraming pulo, samantalang ang Mediterranean Sea ay isang malaking dagat na napapaligiran ng Europa, Africa at Asia. Kaya nga Mediterranean Sea. Sea nga ni Sea. Ang bira ito si Samix eh. Ay nako. Tapos, yun bang Pilipinas, silanganan? Ayaw niya pang sumagot, no? Tinanong natin, sa lupang hinirang, ano daw ng Pilipinas? Ano ng silanganan ang Pilipinas? Hindi niya may tatanggi na ang Pilipinas, perlas ng silanganan. Ay, di, sako na naman itong si Samix. Ay, nako. Ngayon, pinipilit niya na Mediterranean Sea daw. Ginagamit niya yung nasa amplified. Ewan ko lang kung pinag-aralan niya yan. Pero maliwanag naman na ang tinutukoy sa Isaias ay mga pulo ng dagat sa silanganan. Sa Septuagint, Anatolis ang ginamit. Na tumutukoy sa malayong silangan. Bansang Pilipinas. Tapos na ako. I wave my time na. Pwede na siyang magtanong. Okay, Samix, open mic. 10 tanong kay Basto. Winib ni oras. Okay, sige. Ang context ba dyan sa Isaiah 41 ay 24 na lilipulin
Gaya ng mga nagbibili, nagtitinda, pare, simpleng tao, tumutukoy ba yan sa Pilipinas? Yung sa Isaias 24:15, tumutukoy yan sa Pilipinas. Kasi ang Pilipinas, nasa silanganan na, mga pulo pa ng dagat. Pasadong-pasado ang Pilipinas. Ang Ayon hindi sa pasado, aral nyo, hindi pa ako tapos. Mediterranean Sea, yun ang hindi pasado. Next question. okay, may mababasa ka Wala. ba na nagsalin na tinatanggap Pilipinas yan? Meron o wala? Marami ang nagsasabi na ang tinutukoy dyan na silanganan ay Pilipinas. Kasi marami kaming mga iglesia ni Cristo eh. Okay. Next question. O sige, magbigay ka ng isang salin na nakalagay dyan, Pilipinas. Walang salin pero may mga nagpaliwan. Okay. Wala siyang mabigay, no? Pero tayo may mabibigay na amplified. Sa side comment, moderator. Magtanong lang siya. Ganito, mute muna kayo. Narinig nyo naman, sinagot yung tanong, kaya napa-okay, pero sana wag natin sapawan yung sagot. Kung sa tingin nyo, pabor sa inyo yung sagot, hayaan magpaliwanag. Sige, basta, paliwanag. Sabi sa Papaliwanag sabi dito pa ako sa Teka lang. May paliwanag pa sa Mix kasi pinutol mo yung sagot niya kanina. Sumigaw ka ng Sige, okay. sige. Paliwanag na, 30 seconds basta, go. Kasi ang tinatanong niya kung meron daw bang nagpapatunay na Pilipinas ang tinutukoy. Meron, marami. Pero sa salin, wala. Kasi ang Pilipinas kasi pangalang artificial lang yan eh. Ikinapit sa pangalan ng hari na si Felipe II. Pero ang Pilipinas, nasa silanganan. No? Next question. Pang-apat, tatanong. Ayon sa aral nyo, may doktrina ba kayo na yung Baurim, Pilipinas? Kaming doktrina na lahat ng Urim ay Pilipinas ang tinutukoy. Pero sa talatang yan, Isaias 24:15, Pilipinas ang katuparan. Next question. Okay, Pang-lima. wala siyang dalawa na sagot niya na tama, na mali Okay, sabi dito, sa Isaiah 24, verse 7 to 11, sabi dito, mauubos ang alak. Nangyari na ba to sa mga iglesia ni Cristo? Ang stand namin sa verse 15, wala naman kaming stand dyan na by context ang pagkaunawa sa hula. Ang hula kasi sa mga tunay na aral, hindi by context ang pagkaunawa. Next question. Pang-anim na tanong. So, cherry pick ka, walang context pala yung aral nyo, no? Bigla na lang tumalong bigla sa Pilipinas, no? Comment, Yung moderator. 24:15. Tanong. Okay. Sige. Teka lang. May objection. So, ganito, wag na tayo mag-side comment para direct question tayo. Mamaya, sa 5 minutes mo sa Amik, i-side comment mo lahat, malaya ka. Sige. Pang-anim na tanong sa Amik. May mababasa ka ba na sa Pilipinas to nangyari na yung Isaiah 24 verse 14 na yung mga nalabi ay igagather at magpupuri sila sa Panginoong Diyos? Yes, yung May mababasa ka bang verse? yung mismong verse na yan sa 15 kasi ang sabi sa 15 yun nga mula sa silanganan ay makikita yung mga tao na mula sa silanganan sa mga pulo ng dagat luluwalhatiin nila ang pangalan ng Panginoon. Natupad yun sa iglesia ni Cristo. Kaya nga may iglesia ni Cristo sa silanganan o bansang Pilipinas. Ang Pilipinas ay isang archipelago. Next question. Next question, pampito. Ang sabi kasi dito, yung aatakihin dito na mga pari tsaka ay mga bayan ng Israel na papatayin, lilipulin sa Isaiah 24. May mababasa ka ba na linipol kayo ng Babylonia? Ang sagot ko yung sa verse 15 kasi ang stand namin sa pag-intindi kasi ng hula hindi naman by context
Hindi naman by context. Objection, moderator. Yung Okay, ano objection mo? objection, moderator. Objection. Okay, Ang tinatanong ko kung ang gulo kasi ng aral nila hindi pala by Mamaya ka context mag-side comment. yung aral Mamaya nila. ka Bigla na mag-side lang. comment. Ano lang objection? Ano sa tingin mo, ganito ano sa tingin mo ang nalabag niya sa rule? Siya ba hindi sumagot ng categorical? O ano ba? Hindi siya sumagot ng categorical eh. Okay. Ano yung categorical? Pakiulit. Kasi hindi siya. Lagyan mo ng Okay, categorical sige, kasi sige. narinig ko. Teka lang. Narinig ko Categorical. kasi wala nga categorical. I-open yung question mo so may kalayaan siyang sumagot. So ngayon, pag hintulutan kita, lagyan mo ng categorical. Lagyan mo kasi Ulit sa amin yung tanong. Categorical. Ang bira ito si ano. Ulit mo sa amin. Natatawa ako kasi walang context yung ano eh. Sige, pampitong tanong ko Yung tinutukoy ba dito sa Isaiah 24 verse 15, yung pulo ng dagat, pinagsama nyo ba yung pulo ng dagat tsaka yung silangan dito? Walang categorical. Oo, hindi. Ano ba yan? Oo, hindi. Tanong ko kung yung Isaiah 24 verse 15 na mga silangan at pulo ng dagat, pinagsama nyo ba yon oo, hindi? Ang talata mismo ang nagsabi kasi nasa iisang talata lang talagang magkasama yan. Next question. Pangwalo. Okay, magkasama. Ay, nako. So, pinagsama nyo, no? Yung aral nyo ba na yan, hindi by context, kundi by cherry picking lang? Oo, hindi. None of the above. Kasi ang aral namin, by truth at sa katuparan. Natupad naman talaga yan kasi sa Pilipinas. Objection, moderator. None of the above. Hindi sumasagot ng categorical. Samis, the above nga eh. Sumagot ka rin ng of the above. Siya, narinig ko sumagot ng of the above. Nasa rules naman natin yan. Pwedeng sumagot ng of the above. Sana maging aware tayo sa sagot ng mga kausap natin para hindi na nag-object hindi tumagal. Sige pa kayo ulit ang sagot. None of the above. Kasi ang pagtuturo, hindi nga by context at lalong hindi rin cherry picking, kundi batay sa katotohanan. Na sabi niya Apostol Pablo, iwangis ang mga panalitang ayon sa Espiritu. Maliwanag naman sa talata na yung tinutukoy dyan sa silanganan, Pilipinas. Kasi sabi mo, yung Pilipinas nasa silanganan, mga pulo ng dagat. Ang Pilipinas, binubuo ng mga pulo ng dagat. Kaya talaga Pilipinas ang tinutukoy. Sige. Next Okay, function. sabi dito, Function na. sabi dito, winawangis nyo ang aral nyo. Anong kawangis ng Isaiah 24 verse 15 na doktrina nyo na patunay Pilipinas? Magkawangis yan doon sa Isaiah 41, 46:11. Magkawangis yan sa Isaiah 41:9 to 10. Magkawangis yan. Pang 10 tanong. Last question. Sige, kung magkawangis yan sa Isaiah 46:11, 41:10, naubusan na ba ng alak doon sa panahon nun? Oo, hindi. None of the above kasi hindi naman yan ang stand namin na by context kasi by context yung sinasabi mo eh. Sa 24:15 wala namang alak doon. Dinagdag mo lang sa 15 yung alak. Tapos na, maglatag ka na. Ang 5 minuto, Samis. Ang chapter ba? Okay. Tapos na yung tanong, tapos na. Ito, ang chapter ba na... Okay, sige. Okay. Bigyan mo ako ng 5 minutes, no? Sabi kasi niya, hindi pala by context yung aral nila dito. So, taob na agad. Kasi ang Biblia, bawat chapter by context yan. No? Ibig sabihin namin niya, na yung aral nila cherry picking lang. Sinasabi niya pa na by truth daw. Pero anong katotohanan mo doon kung hindi naman nakabatay sa konteksto ng binabasa mo? Cherry pick ka lang ng isang verse, 24 verse 15, pero disregard mo na yung lahat ng verse ng chapter. Isang malaking kasinungalingan na gawing harap-harapan na kayo niloloko ni Felix, no? Na hindi naman yung patungkol sa Pilipinas, ang batayan nyo, lupang inirang ni Jose Rizal. Hindi Biblia, no? Ganyan nangyayari po kapag nagsasalita ang isang bulaan na mga ngaral
na hindi nakabatay sa mga salita ng Diyos, kundi gumagamit siya ng referensya na malayo sa katotohanan, kasi ganyan ang ginagawa ng Satanas, hindi sila nananangan sa katotohanan, kundi nagsasalita sila sa katutubo nilang salita, no? Dahil sila'y sinungaling at yung ama nila, ganun din. Kaya ang layo po, no? Sabi kasi dito, mauubos ang alak sa Isaiah 24 verse 7 to 11. Natupad po yan sa Israel, no? Kung babasahin po natin sa Baruch 2, versikulo 21 hanggang 23, naubusan po ng alak doon sapagkat binisige po sila ni Haring Nebuchadnezzar, no? Nagkainan po sila. Kung mababasa po natin sa 2 Chronicles, kinain po yun nila yung sanggol nila dahil wala na silang alak, wala na silang pagkain, no? 2 years po mahigit silang inano ng hinarangan, no? Lahat ng pagkain nila, no? Ayan po nangyari diyan. Ito naman, buyer and seller sa verse 2. Ito na lang. Sige, ganito na lang. Sa Isaiah 24 verse 15 na tayo. Ay 24 verse 14. Sabi dito, shout for joy, remnants gather. Ang sagot po niya nasa awit eh. Basahin po natin yung awit ha. Basahin po natin awit. Saan po ba yung awit dito? Awit. No? Sabi dito sa awit, teka lang ha. Sabi sa awit, ito sabi sa awit 26, 126. Basahin natin ha. Kung sino yung nag-shout for joy, yung mga remnants na nag-gather, no? Basahin natin po. Padagdag po ako ng oras. 124, Hindi ka nagpapadagdag 126 verse 4. Sabi dito, 126 verse 4, bring back our exile, O Lord, like fresh stream in the desert. Sabi dito, yung mga remnants pala na babalik, ito yung mga Israelita pala, no? Nagaling sa ang sabi pa dito sa verse 6, they went forth weeping, bearing the seed for sowing. They will come home with joyful shout, bringing their harvest sheaf. Kumbaga, ang katuparan pala nito na magsisibalik yung remnant sa Isaiah 24 verse 14 na mga nalabi na magsisiawit, ito po yung na-exile sa Israel ay sa Babylonia. Sabi dito, those who sow in tears will, ay sabi dito, bring back our exile, O Lord. They went forth weeping, bearing the seed for sowing. They will come home with joyful shout. So ito po yung mga nalalabi sa Babylonia, no? Na magsisipag-awit, no? Sa kanila po, wala po tayong mababasa na nagsibalik sila, no? Nagsiawit sila doon na uawit, no? Na mga nalabi sila. Wala po. Pero ang Biblia po may kawangis po eh. Eh ano po bang Isaiah 24 verse 15? Sabi dito, bawrin po ang is dito, na ang root word ay Ur, na yung Ur is lugar ni Abraham, na dito, nababasa natin sa Nehemiah 9:7, downing of light, root word, pinagmulan po ni Abraham yan, mababasa natin yung Genesis 11 verse 28 hanggang 31, at Genesis 12 verse 1, at Genesis 15 verse 12, no? Ang ibig sabihin po ng Isaiah 24 verse 15 sa Zechariah 8 verse 7 to 8 is from east to west. Ayun po ang mali nilang ginawa, pinagsama nila. Magkahiwalay po yan, east hanggang baybayin ng dagat. No? So mali po yung aral nila ng pinagsama nila. Napakalayo po. Kasi sabi dito, east to west, mababasa natin sa 42 verse 11 yan, no? Isaiah 66 verse 19, Isaiah 11 verse 11 to 12. Ang tinutukoy dyan na east to west sa Isaiah 24 verse 15, ibig sabihin from east to west, from the uttermost part of the world. Diyan po kinuha yung Israel, pinabalik sila sa dati nilang tahanan. Okay, So, yung times na context pala. nila, Time up na sa mix. So, 10 tanong, basto. 10 tanong. Unang tanong sa mix, ginamit mo yung nasa awit. May nabasa ka ba doon sa awit na Mediterranean Sea? Meron o wala? ang Director, hindi ko context po ng
Objection, moderator, categorical. Wala, naman, none tatagal of the na naman above, tayo, none of the bakit? above. Ulit tanong, ulit tanong. Oh, sige. Ginamit Ulit. sa awit. Ito ang tanong ko sa'yo. May nabasa ka ba doon, Mediterranean Sea? Meron o wala? Yung tinutukoy po sa wala none of the above po. Bakit po none of the above? Teka lang, sumasagot ako. None of the above po kasi nga po yung tinutukoy dito sa Isaiah 24 verse 14 is yung mga remnants na ginather from exile na nagsiawit, no? Shout for joy. Ayun ang patungkol doon. Sino pa yung kataparan yon sa awit 126 verse 4 and 6. Okay, Ang pangalawang katuparan tanong. po noon, yung Israelita po, na ginather po from exile hanggang makabalik sa dati na lang tahanan. Ngayon, bigyan mo ako ng verse na ginather kayo Okay at na po, nagpuri okay na kayo po. sa Biblia dito, Pangalawang mga tanong. Pilipino, na nag-shout po. Hindi Ayan, na tumitigil. pangalawang tanong Tama na, ko ng pangalawang verse. tanong. Pangalawang tanong. Sa makatwid, tanggap mo na yung ginamit mong awit, walang mababasa doon na Mediterranean Sea. Tanggap o hindi tanggap? Categorical. Or ang wala none of the above yung none of the above yung kasi hindi niyo naunawaan yung linatag ko kanina. Ang tinutukoy dito is yung mga remnant na ginather from exile, no? Na nag-shout for joy. Ang tinutukoy na linatag ko kanina, hindi patungkol sa Mediterranean Sea. Pero sa 24 verse 15, mababasa po natin, may Mediterranean Sea po na salin dyan. At yung mga dalubhasa na nagsipag-aral, mas papaniwalaan ko pa yung kaysa kay Felix Manalo na nagutom dahil hindi kumain ng 3 araw tapos naghalusinate. Pangatlong tanong po tayo. Shoutout ko muna si Logoy. Magandang gabi, Logoy. Sige, basta pangatlong tanong. Pangatlong tanong, sabi mo, mababasa yung Mediterranean Sea sa 15. Ano ang Hebrew term na ginamit katumbas ng Mediterranean Sea sa 15? Ano Hebrew term na mababasa? None of the above. Ang sinasabi ko po, meron Wala pong naman mga ako Bible scholar na nagsipag-aral. Sandali. Ganito. Nagets ko na. Alam ko na yung i-object ko. Sumasagot ako. Hindi, ganito. Alam ko sumagot ka. Pag ang tanong, Pala sa Categorical, none of the above. Hindi, ganito. Tahimik muna kasi kayo. Ang tanong, kapag wala namang pagpipilian, hindi applicable yung none of the above. Kasi wala na open yung question eh. Naghahanap siya kung anong sabi, magbibigay ka ng sagot. Hindi pwedeng isagot yung none of the above doon. Kasi nangyayari, kapag puro none of the above, kahit open yung question, nagiging palusot nilang o Kasi ganito, yung tanong niya, wala doon sa tanong niya, yung dapat isagutin eh. Di ba? Nagtatanong siya ng Mediterranean Sea sa Hebreo. Ganito. Open naman yung tanong niya. So, malaya ka sagutin yon. Kung ano yung hinihingi niyang tanong ay sagot, malaya ka sagutin yon sa tanong niya. Ganun naman yon. Pero hindi mo pwede sagot yung none of the above kasi wala namang pagpipilian. Okay, basta pakiulit yung tanong. Basta ulitin mo ulit. Ano ang Hebrew term na ginamit katumbas ng Mediterranean Sea? Okay, sagutin ko Wala akong linatag na Hebreo na Mediterranean word doon sa sa Isaiah 24 verse 15. Ang linatag ko po Objection, yung moderator. may mga maraming Okay, Teka lang, ano sumasagot objection? ako. Mamaya ka na mag-object. Sinasagot ko. objection? Yung Mediterranean na objection? linatag ko, Moderator, pangalawang latag niya na yon, rebuttal na yon. Tapos ang tinanong teka ko lang, sa kanya, sumasagot pa ako. Bakit ka mag-object? Ang Mag-object tinatanong ka ko- after Ano ko naman? sumagot. Pasagutin mo muna Okay, ako. ano naman yung ano na may counter mo sa mix sa objection niya? Ano yung counter? Open mic. Kasi wala naman sa nilatag ko. No? Okay. Ito kasi Ang ito. linatag ko, Okay. ang sinabi ko, yung Mediterranean Sea, yan yung clarified ng mga Bible Nagets ko scholar na nagets ko nagsipag-aral. Nagets ko na.
ang pinakapunto mo sa objection, kumbaga nalabag niya sa rules kasi wala sa nilatag mo. So alam niyo naman pagkadating Oo, dito sa wala. second round, kahit ano, pwede naman itanong. Malaya kayong sumagot, pwede itanong pagdating sa second round. So ang hinahanap lang naman ng isa kung ano daw yung Greek noon, Hebrew noon. So kung walang maibibigay kung anong next question tayo. Ganun lang, para mabilis. Oh. Next question. Pang-apat na tanong, next question tayo, next question. Pang-apat na. Tatagal eh. Sabi mo, yung tanong ko kanina, wala sa nilatag mo. Wala sa Biblia, sabi mo. So tinatanggap mo na ngayon na yung Mediterranean Sea wala talaga sa Biblia. Tanggap o hindi tanggap? None of the above. Kasi ang tinutukoy ko na wala dun sa nilatag ko, yung about sa Hebreo. Kundi ang nilatag ko, kung may mga Bible scholar ba na naniniwala na Pilipinas yan, wala po. Kasi ang kadalasang clarification ng mga dalubhasa sa nagsipag-aral sa Biblia, Mediterranean Sea po. Mababasa po natin yan sa Amplified version na linagay po nila is Mediterranean po. No? Wala ka pang nakalagay doon na Philippine Island, West Philippine Sea. Wala pong ganun. Invento lang po ni Felix yan, nagutom lang. Kaya nag-hallucinate. Pang-limang tanong. Yun. Pangilan ito, Kuya Biwe? Lima. Panglimang tanong, ginamit mo nga yung sa Amplified. O, yun bang matandang tipan? Specifically, Isaias, aklat ni Isaias. Ano ba ang sa manuskrito, ano ba ginamit? Greek o Hebrew? Ito, Isaya Hindi, sa aklat ng matandang tipan, specifically sa Isaias, aklat ni Isaias, ano ba ginamit? Teka lang, moderator's time muna. Kasi ganito ang ginagawa ko basta wag Anong ginamit? Teka, Hebreo. ganito basta ganito kasi, pagka nagtanong ka, wag mo na sabihin na hindi sumasagot kasi may oras yun. Pag naubos na yung 30 seconds, automatic kasi piniplay ko yung countdown. So maghintay tayo ng sagot niya. Don't worry, umaandar yung oras noon kahit hindi siya sumasagot. Sige, basta pakiulit yung tanong. Na ginamit sa matandang tipan, specifically sa Isaias, Greek o Hebrew? Open mic, Samix. Hebreo po ang ginamit sa Old Testament, kadalasan, at meron ding Aramaic. Okay na yan? May 10 seconds ka pa, Samix? Okay na? Mababasa po natin sa 24:15. Sige. Okay, pang-anim na tanong na, pang-anim. Dahil sa sinagot Samix, mo na, habang hindi ako nagsasabi, Samix, ng next question, yung oras mo gumagana. Kaya pa nagsalita si Basto, automatic na ikinakat ko na yung oras. Okay, pang-anim, Basto. sa tanggap mo naman na Hebrew ang gamit, anong Hebrew term ang ginamit katumbas ng Mediterranean Sea sa Amplified? Ginamit po nila ang Isaiah 24 verse 15 na nilagyan na ng Mediterranean dahil marami pong fulfillment na sa Mediterranean Sea po yun natupad. Ang tanong ko po ay at hindi po sa Pilipinas. Ano ang Hebrew term na ginamit? Yun po ang tanong ko, maliwanag naman yun. Ano counter mo sa mix sa tanong ni Basto? Na ang tanong doon niya kasi ang Hebrew term. Ang Hebrew term, syempre, Sasagutin mo na lang. Sige, Hindi ko naman- sasagutin daw, Basto. 30 seconds, sasagutin. 30 seconds. Ganito. Ang Mediterranean, linagay nila yan as clarification dahil ang Isaiah 24 verse 15, ang fulfillment po niyan, kung babasahin po natin sa Isaiah 24 verse 15 ng Christian Community Bible, kaya po Mediterranean dahil sabi dito, people give him glory from the western island. Western island po ang tinutukoy diyan, hindi po Pilipinas na east, no? So, bigyan mo ko na Pilipinas 'yan. Sige. Word forward. Pampito. Pitong tanong, sabi mo, ang tinutukoy pala dyan ay Western Island. Yun bang silanganan, batay sa talata ay Western? Yes or no? Ang tinutukoy po diyan na silanganan is Baurin, no? Pero po, Alam ko na yung object. Pakisagot mo na yung categorical.
Ulit ang tanong, ulit ang tanong. Parang hindi Ulit ang nauusad tanong, yung basta. number, Hindi, madami O, kasi sige. kayong objection. Ulit yung tanong kasi hindi nasasagot yung categorical. Mag-object na naman yung nagtatanong eh. Tatagal eh. Ulit yung tanong ulit, Basto. Sige, ulitin ko na lang yung tanong. Sabi mo, sa galing mismo sa bibig mo, Western. Batay naman sa talata, silanganan. Yun bang Western para sa'yo, silanganan? Hindi. Para sa akin, yung Western, yung may mga salin na nakalagay dito, Western. Pero yung sinasabi mong silanganan, na pinagkuhanan ng Baurim, ang Isaiah 24 verse 15 kasi, hindi yan pinagsama na is tsaka yung isla. Pinagsama nyo kasi yan eh. Ang totoo niyan, ang ibig sabihin ng Isaiah 24 verse 15, ayon na rin sa mga Bible scholar, from east to west yan, o remotest part of the world. Kung babasahin natin sa Community Bible, sabi dito sa verse Next 16, from question. the remotest part of the earth, Pangwalo. we hear song of praise. Pangwalong tanong. Next question. Sabi mo, ang Western ay silanganan. Sinong nagturo sa'yo na ang Western ay silanganan? Sino? Wala po akong sinabi na ang silanganan is western. Pero yung isla dyan na tinutukoy ay western part ng Israel na Mediterranean. Kaya linagay ng mga dalubhasa dyan is Mediterranean. Ngayon, bigyan mo ako ng talata ng mga dalubhasa, tumutukoy yan sa Pilipinas, kahit isa. Okay, yung dalubhasa. Baka wala ka mabigay. Siyempre wala. Kasi nga, invento lang yung hula nyo. Ako ang nagtatanong, Okay, moderator. next question, Pangsyam. Pang-siyam na tanong. Yun, ano ba sa Hebrew term, ano ba ang Hebrew term na ginamit para tumbasan yung sinasabi mong Western? Anong Hebrew term? Ang tumutukoy kasi dyan na Mediterranean, nasa western yan, no? Nasa western part ng Israel yan dahil sa ibang salin dyan, Anong Hebrew land. term? May Teka objection. lang. Anong objection mo, None of, Basto? none of the above nga. None of the above. Wala nga akong categorical Wala eh. doon sa, wala doon yung Ano yung... Moderator. Ano Wala objection doon mo, Basto? Moderator, ang tanong ko kung ano ang Hebrew term. Wala naman siyang binibigay na Hebrew term. Tapos nag-none of the above pa. Wala naman ng categorical. Okay, nagets ko na. Ano counter mo sa mix? Sa tanong niya kasi, ano daw ang Hebrew term? Wala namang categorical. Kaya hindi applicable yung none of the above na sagot. Anong, sa tingin mo, nalabag niya sa tanong niya sa'yo? Sa rules? Ang nalabag niya kasi, pinipilit niya magkasama yung east and west. Hindi pa pwede yun. Kasi ang Isaiah 24 verse 15, tumutuko yan from east to west. Kaya sinabi dito sa verse 16, from the remotest part of the world. Ibig sabihin niya, ng east to west is remotest part of the world, o north or south, east, west. Maganyan, kumbaga, Okay na, nagets na natin. kabuuan ng known world yan. Nagets na natin. Kasi yung tanong naman ni Basto, hindi sa kinakatulog bigyan niya ako ng verse na Pilipinas yan. Open yung question. Naghahanap lang siya ng sagot kung ano ang Hebrew term. So sa rules naman natin, sabi ko nga kapag direct ang question, pasok ang tanong niya eh. Direct answer. So hindi kasi applicable ang none of the above sa ganung tanong dahil walang pagpipilian. So masasagot mo ba kung ano yung Hebrew term o next question na lang tayo? Yung tanong niyang Hebrew term is wala masasagot dun mo sa ba latag. Sa second round na kasi tayo. Kung baga second round, kahit ano, pwedeng itanong. Applicable na lahat. Second round na to eh. Tapos nauugnay naman. Sumasagot ako eh. Hindi, ganito. Sumasagot Sa second ng round kasi, categorical kahit walang categorical. ganito kasi, sa second round kasi natin, applicable na kahit anong tanong. At naayon sa topic. Yung tanong naman niya, naayon sa topic kasi narinig ko, yung Mediterranean. Alam ko, pinag-uusapan niyo kanina, pasok yung tanong niya. So, masasagot ba kung ano yung Hebrew term o next question na lang tayo? Masasagot naman kasi ganito. Okay, sige. Sasagutin po Yung anong Hebrew term. 30 Hebrew seconds. term, Let's go. Ang Hebrew term dyan sa east is Baurim. Ngayon, yung papunta naman dun sa mga coastland or east, no?
Hindi man nilagay sa Hebreo yung Mediterranean, pero yung context po, Wag ka mo nag-object, basta nasagot naman niya. Ang Hebrew term bawrim, narinig ko naman. sumasagot ayaw niya sa... Ulitin mo sa mix, ulitin ko ulit 30 seconds mo. Sige, ulit ang sagot. Okay. Okay, yung ano kasi dyan, sa Isaiah 24 verse 15, bawrim po yung is dyan. At hindi mimisrak na inaangkin ni Manalo, no? Dalawa na yung kasalanan niya, no? Lahat na lang inangkin niya, bawrim, tsaka yung ano, yung mimisrak. Pero yung hinahanap niya yung Mediterranean, ang tinutukoy ko po, kaya linagay ng Mediterranean ng mga dalubhasa sapagkat ayan po talaga yung katuparan. Ayan po yung context. Ang gusto ko po kasi nila, cherry picking lang, out of context. Ganun ang... Time's up. Oo. Last Wala dun sa question. Biblia. Isang verse lang ang Last gusto question nilang na. Tumulog sagutin. na alam natin. Nakawin. Last na tanong, Pastor. Question. Sinagot mo yung bawrim, yung sabi mo east. Ang tinatanong ko sa'yo, yung west. Na sinasabi mo western. Ano naman yung Hebrew term ng west? Hindi yung east, yung west. Ano Hebrew term nun? Basahin natin Kasi dito yan, kaya mayroon yung west. Moderator. Kasi yung tinutukoy na coastland po dyan, Objection na naman. in thought for thought, ganito, in thought for thought, sinasagot ko muna, in thought for thought, ang coastland po kasi dyan, ayan babasahin natin sa Isaiah 24, verse 15 ng Christian Community Bible, sabi dito, people give him glory from the western islands. So, yung western islands, kaya to sinalin, dahil ang mga isla doon sa Mediterranean, ang tinutukoy, hindi po Pilipinas, kaya malayo po na gawin yung Pilipinas yung western island na to. Hindi to West Philippines malayo po ang West Philippines no? Hindi niya pa pwedeng ipasok yung West Philippines Okay, dito. time na, basta time na. 5 minutes basta. Yung tanong ko, Hebrew term. 5 minutes basta, ikaw naman maglatag at tatanong ko ni Samis mamaya. Go. Okay na ako, Biorista. May gagawin pa ako Okay na ako doon. Sumuko. Wala kasi siya mabigay na verse na about Philippines, pero may nabasa tayong western island ng ano dito Sino sumuko? di ba? Sumuko Okay na si ako, Basto kasi wala siyang mabigay na western island. Hindi sumasagot Ano Hebrew term ng west na ginamit? Wala naman siyang sinagot. Ang ginamit niya palusot. Wala. Gagamitin ko na lang yung Ito, 5 minutes. sinasagot kita, sabi dito sa Christian Community Bible, Western Island. Hebrew Hindi pa ba term sapat nga. to, Hinahanap nasalin? ko yung Hebrew term. Western Island, Hebrew term nga Wala ka namang kwentang kausap sa amin. Hebrew term. Alam mo ba, yung context po kasi yan. Naiintindihan mo, context po Ano nga yan. yung Hebrew term na ginamit kaya- para patunayan yung western mo? Hebrew term, ano ginamit? Kung wala, di sabihin mo wala. Pambira ka. Paano wala? Sige, Yung kung meron, context ano yung nga Hebrew na- term? Eto, babasahin ko sa'yo Isaiah 24 verse 14, sabi dito, ay 15. Wala, naipit ang Christian itlog. Community Bible, sabi dito, people give him glory from the western island. Wala pong nakalagay niya eastern island dito. Western po. Ano nga yung Hebrew term ng west na Ibig sinasabi? sabihin, yung western island na tinutukoy dito, yung western ng Israel. Saan po ba yun? Mediterranean. Kaya nga linagyan sa amplified ng Mediterranean dahil western side ng Israel yon. Yung mga pulo doon. Ano nga yung Tapos Hebrew pipilit mo na term? Pilipinas to. Ano nga yung Hebrew term, bro? Naawa talaga ako kay Basto. Hindi mo nga masagot-sagot Ano yung Hebrew term na Wala. ginamit? Yes, gusto namin Ganito, malaman sa mix, ano yung Hebrew term nun, nung western na sinasabi mo. Hinihintay Ano Hebrew namin. Kasi sabi mo, yung silangan, Urim. Ano naman yung west? Ano yung west? Sige, sagot. Wait, kukunin ko muna yung yung mouse ko. Naiwan ko pala doon Hintayin niyo ako diyan. Pag hindi Kukunin ko yung nasagot, mouse ko. wala nang dahilan para ituloy ang debate. Talo ka na, sako ka na. Di Nasagot na. Nasagot na. Ang problema Wala lang, nga ayaw niya ano lang tanggapin. Ano nga? Ibig sabihin ba yung nag-translate, ito Oh, ibig nalilito sabihin na, ba yung nabubulol na. nag-translate ng Nahihilo Isaiah na. 24 verse Gulong-gulo na. 15?
na Litong-lito nakalagay na. na Western Island? Ano ba Pipilit yung mo pa rin na pinag-awayan Eastern niyo? Island? Hindi yun ang issue. Eto si Pinag-uusapan Basto. ano ang termino sa Grego nun, sa Hebro. Yun ang tinatanong sa'yo. Ah, Bira ka. ang ibig sabihin to, nagpapaturo talaga sa akin to si Basto. Gusto mo rin ba maging Huwag estudyante ko, mong huwag ka Basto, gaya mag-side nila comment. Robin? Wag ka mag-god home. Tinatanong ka, yun ang sagutin mo, Hindi hinihintay ako namin, na lang hinihintay moderator niyo. namin. Hindi mo alam? Hintayin nyo. O sige, kukunin ko muna yung ano ko, mouse ko saglit. Ako na lang Para moderator masagot niyo. ko. Kasi nandun yung ano ko Friday, magbagong buhay yung ka na, nandito Friday. sa... Na-mix. Magbagong ah, buhay ka na ano, ng stand mo, Friday. Magulo ang paniniwala mo. Lang, bababa muna ako saglit ha. Boy, Bababa lang ako sa bahay. pinipilit mo yung Western Island mo. Pinipilit mo. Ano nga yung Hebrew term na ginamit? Katumbas ng Western Island mo. Oh. Pupunta, I-search ko. pupunta muna sa ano, pupunta Category. muna kay Boy Google. Pupunta kay Boy Google, magse-search muna siya. Nasa ako eh. Ikaw Friday, kumusta Ano naman masama ang sa buhay Boy mo? Google? Hanggang ngayon, wala ka pa rin Okay tinitindig lang. ng pananampalataya. Puro ka na lang ano, neutral sa buhay mo. Sige, ano man dapat pasukin ko? Ano ang dapat pasukin ko? Sige. O ikaw nga Anong magsuri eh. Huwag mo kaming tanungin. Hanggang ngayon, wala ka pa rin tinitindigan. Kaya nagsusuri. Namomonitor diba? kita sa ibang mga Wait live. lang. Nagreklam. Ang tagal na. Kaya nga, Kasabay kaya pa nga. kita sa TikTok. Uy, Hanggang ngayon, wala so ka pa alam mo- nasusuri. So alam mo pala Koko, tunay Sumama na ka na church. kay Bahawla. So ano man yung tunay na Kay church? Nihil ka na lang sumama kay Bahawla. Ano nga yung tunay na church? Wait lang, brother. Di ba, nagreklamo ka sa akin kasi wala akong church. Sige, ano may tunay na Talagang church? ano, no? Nahirapan si Samix eh. Kandalit-siliti yung mga sagot niya. Tuloy ko ang tunay na church. Tanungin mo si Jordex. Kala niya, Wala ubra yung akong alam. categorical. Wala akong categorical nagnanop di above. Dalawang Lito eh. beses pa. Hindi. Kitang-kita natin, lito bro, Nagkumpisal litong-lito. ka na kay Jordex. Litong-lito si Samix, talagang nakikita natin. Ang style ni Samix, diversionary tactic, Oo. hindi kanya sinasagot eh. Tatakbo yan doon sa pinipilit muna, Oo. wala ka naman pinipilit, yun di naman yun ang tanong mo eh. Ang tanong mo yung Binabago yung Yung definition. tungkol sa termino, eh. Napansin ko, binabago yung definition. Yung termino, binabago niya yung termino. kung ano tanong, yun ang Para hindi sagot. mo siya mahuli. Oh. Ang, Tama. ang tanong Napansin tungkol ko sa rin yan eh. saging, Tama ang yung sagot mo observation. tungkol sa kamote. Ano ka ba, pambira naman kausap sa debate yan, oh. Tama. Tama Ay, yung George. observation mo. Si Jordex, ano tayo niyan eh? Ay, ano tayo niyan eh? Ano ba tawag dito? Sa ating kumukuha ng kaalaman yan si Jordex sa INC. Kaya laging nakamonitor sa INC yan eh. Tama. Kumukuha yan. Pinag-aaralan Kumukuha yan niya ng eh. technique paano makipagdebate. Kumukopya yan. Oo. Kumukopya Lagi yan. siya nasasako kahit sino makaharap niyang Kumukopya INC. yan si Jordex. Ibang klase ang INC. Pag Kung hindi nagsalita yan yan, umarap, may mga bata-bata yan si Jordex. may mga hawak kaming mga Pag referensya. naiipit Sagana yan sa kami sa live. referensya eh. Hindi kami magbibitaw ng isang argumento Pag naiipit- pag wala kaming hawak na referensya. Ganun ang iglesia. Eh sila eh. Nauuna kasi Pag naiipit bunganga yan si eh. Jordex sa ibang live, tatawag yan. Tatawag yan sa mga bata niya. Tatawag sa mga bata. Yan ang style. Kaya lang eh, wala na siyang asim Pero kay magtaka ka lang, Boy biglang dumami yung katoliko, kayo ng dalawa mag-usap, tapos bigla lang dadami. Dadami, I-chat na no? pala niya, na, uy, tulungan mo ako. Naipit na ako dito. Tapos tawa na lang sa kilid, siya sa kilid. Tatawag siya ng mga palakpak boys, mga Sa taga-tawa, kulong, mga sa kantyaw, kulong. para hindi malaman yung katwiran. Mga diskarte Oo. ng mga Para hindi mapansin yung katoliko, naipit siya. basa na Iba natin din yung yun. style Eh. niya. Alam na natin yung style nila eh. Yung iba kasi nakikik, nagbablock, yung style naman niya tumatawag ng suklolo. Ito nga mga nag-iiyakan dito eh. Ayaw umakyat eh. Takot eh. Kaya ako, inaakyat ko sila eh. Oo. Si Boy Letra nga kanina, inakyat ko eh. Kaya lang eh, alam mo naman sila, pagka nasasako, ibababa ka. Oo,
Ang haba-haba na sagot nila. Teka lang bro. 30 minutes sa kanila, tapos 1 minute lang sa'yo. Ganon sila Hindi nila, mag-usap. tayo, kaming mga iglesia, binubugbog kami ng mga tanong eh. Sinasagot sila eh. Hindi lang nila malunok. Ganun lang yun. Kaya lang yata yung active sa debate talaga. Yung iba, ano, parang takot na. Champion, lalo na sila Dark Horse, sila Strawberry. Di Namang uba. bitaw yan. Mix. Si Evander din. Magaling din yung si Evander. Oo. Yung nag-away sila Tatalino Joe, nga, di ba? nagmumura Nasako sa na lang, Joe, nagwawala na lang eh. Tatalino, nagmumura Nakita na ko lang. yung debate Lalo ni na si Evander. Hari ng debate. Nagmukhang engot kanina si Hari ng debate. Oo. Kung napanood mo, nagmukhang kawawa eh. Yo, Kuya Ethan, baba mo na ako. O, May sige. gagawin. Nakita ko si At nakita ko sayang paano lang nasako wala si ng Joe. pansin si Samix eh. Wala pala. Kala ko, Mike Bitaw, Yung wala debate ni pala. Joan at Evander ba, naalala mo yun? Oh. Nasako si Joan doon. Ay, wala si Joan. Yung tibo ng Kultuliko. Tibo yun eh. Natibok na. Di ko alam. Hindi na ko aware dyan. Pero Tibo yun. natalo siya doon sa argument. Ay, Jordex. So, tahimik si Jordex dito, no? Si Jordex, Tingnan mo. malapit Kasi wala na kasi tumag- sa bata-bata. Malapit na mag-INC to si Jordex. Konting pakikinig na lang to sa mga revealer eh. Wala Sa kasi sa mga... Wala na, respect dinosolve ko dito. na yung revealer. Wala na. Dinisolve ko na yung revealer, kaya hindi na makakobra yun. Ah, ganun. Okay, fine. O sabi daw ni Samex eh, siya daw nagwasak sa revealers eh, na nawasak daw yung revealers, tapos nakita sa mga amo niyo, uy, nasako, Really? kaya pinahinto kayo Uy. kasi nasako na kayo ng Samex. Yan ang claim niya eh. Claim Sinako yun, ko na yun. claim. Ang dami-dami nagsasalita Anong claim? rito. Nandyan Ako si ang huling Sirbo. kadebate ni Robin. Nandyan si Sir Max. Nandyan si Travis. Nandyan si Dark Horse. Oo. Nandyan si Strawberry. Wala nga siya eh. Ngayon nga lang si Bastro Wala sinapos na. eh. Ako nga nagsawa kay Bastro ngayon, wala siyang mabigay na Pilipinas translation. Lumang tugtugin na yan. Wala. Eh ako si nabigay Prime, ko yung mga katuparan ng Taxing Isaiah buhay, 24 verse Inconclusive yun. 15. Hindi INC Yung yan. buong chapter, pumapatungkol sa Israel. Inconclusive yun. Naubusan ng Pumunta ako alak. dito. Nahanap Hindi mo nga yung sinagot terminus ng- yun. Kailan pa Sa naubusan? Hebrew, wala ng ka may alak? pakita eh. Bumaba Kailan ka pa eh. ano? Wala. Ano bumaba? Kinuha ko Wala lang yun na. ako eh. Iyak na. Eh, Ayun, sako. Di, sabi mo, bumalik si uuwi ka Bastro, muna sa bahay niyo. nag-iingay Sabi ka. ko, nakauwi ka na. Wala na si Bastro. Kahit anong sabihin Wala mo, na, sumuko nga si Uwi. Bastro eh. Nakita nyo, di ba? Oo, Sumuko umuwi. si Hindi Bastro. sumuko si Sabi. Bastro. Hindi sumuko. Sumuko si Bastro. Nagpaalam na eh. Sumuko. Kasi hindi ka na Hindi nagsalita. nga, Wala ito na. yung, Hahanapin sabi mo, uuwi ka sa bahay, tapos Oo, uwi babalik ka ka sa lang. bahay. Hahanapin mo yung yung Hindi ka ni Bastro, Hebrew ilang term na minutes. Western. Wala, hindi pa man ako bumababa. Wala, Hindi pa man wala ako ka bumababa. naman ipakita. Sumuko na si Tutuin mo lang Bastro. kami. Sabi ni Bastro, ayoko na, Tinatawanan view. ka lang ni viewerista. Wala ka pala eh. Nagtatanong pa rin siya sa akin. Nagtatanong pa rin sa akin si Ubra yung Bastro. mga style mo, sabi. Hindi, nandito Nagtatanong ako, pa rin sa uuwi Bastro. ka, Sabi ko kay uuwi ka. Bastro, na lang, sorry. Sabi ko kay Basto, sabi niya, wala akong tanggap hawak mo ba na Basto? Sige, ebidensya. maging estudyante na kita, Oo, papaturo lahat ko na ng sa akin. sinabi ko sa inyo. Sabi ni Basto, sige, hanapin yan mo ay yung galing lang sa US. kokote ko, Oo, walang diba? ebidensya. Wala, sumuko si Basto. Pasensya Ako, na, hindi ako hindi ko sumuko eh. masasagot. Hindi siya Yung sumuko. tanong ni Ikaw yung Basto. nagsabi. Wala Sumuko akong, si Basto. wala Ako pa man akong ako diferensya na ang Western Sumuko sa si Basto. Hindi ko alam ang termino. Oo. Wala Hindi nga sumuko si Oh. Bastro. Ano ba nangyari sa iyo? Sumuko si Napagod Basto. sa kagahintay. Sabi niya sa Hindi man akin, lang niya pinigilan si Bastro. ay, gusto mo ulitin natin yung video. Gusto natin alam. Bastro, wala. Kitang-kita Gusto mo ka ulitin ngayon, natin ha? yung video. Sabi Kitang-kita mo, na ulitin natin paano yung kasi video. na ako ni Basto, wala Hindi, ka pala.